Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 5, talatang 17. The letter of Paul to the Romans, chapter 5, verse 17. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. For if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang mga evangelicals o sa tawag ng mga Pilipino ngayon ay born again ay nag-emphasize, nagbibigay diin sa katuruan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, na ang tao ay hindi kayang maabot ang hinihiling ng batas ng Diyos, kaya't ang pag-asa lamang niya upang siya ay mapatawad sa kasalanan at maging katanggap-tanggap muli sa harap ng banal na Diyos ay kaawaan siya ng Diyos na banal, patawarin ang kanyang kasalanan at tanggapin sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngayon, ang katuroang ito, sumula pa lang noong itinuro ito ng Protestant Reformation, ang iniisip na ng mga nakakarinig ay parang maaari itong magdulot ng katamaran para sa mga tao o ng lakas ng loob na kung biyaya lang pala ang kailangan, kung sapat na pala na biyaya lang, tatanggapin pala ako, baka pwede ko nang talikuran ang pagsunod sa batas, mamuhay na lang ako ayon sa kung anong gusto ko, at hindi ko na aalalahanin ang puot ng Diyos. Nagkaroon sa mga nakaraang dekada ng pag-emphasize muli sa puot ng Diyos, at ang karaniwang katuruan ay sinasabing dapat balansihin natin ang pagtingin sa biyaya ng Diyos at ang kanyang pagtingin sa puot ng Diyos. Para kahit na meron tayong pagkilala na biyaya nga lang ng Diyos ang magliligtas sa atin, tandaan pa rin natin na ang Diyos ay may pagpuot sa kasalanan, kaya matakot pa rin tayong gumawa ng masama. At hindi ba na parang may katotohanan sa ganitong katuruan? At sa ilang expression na makikita natin sa Biblia, halimbawa sinabi ni Pablo sa Romans 11:22 na tignan nyo nga the kindness and severity of God. So dapat daw tignan pareho yon. Pero hindi ba pag ganito na tinatry nating balansihin ang dalawang bagay na ito, hindi ba nakakapangamba ang kinakalabasan para sa atin? Paano ba talaga ako tatayo? Ako ba ay magkakaroon ng kumpiyansa na tumayo sa harap ng Diyos, o matatakot sa harap niya na baka ako'y malamon ng dagat ng kanyang puot? Hindi ba't ang kinakalabasan nga ay mas ang mananaig kapag pagsamahin mo sila ay yung takot mo dun sa puot, at yung biyaya ay biglang parang natatabunan at hindi na ipagsasabay kahit na subukan mong hawakan sila ng sabay. Kung babalikan natin, actually, ang pagtuturo na nangyari sa Protestant Reformation ay hindi sila nangamba na ang biyaya ay magdudulot ng katamaran o ng pagbawalang bahala sa kabanalan. Kundi sa gitna ng mga akusasyon na ang kanilang pagtuturo ng biyaya ay magdadala sa katamaran, ay pinagdiinan pa nilang lalo na ang biyaya ang tanging paraan para ikaw ay maging banal. At ang mga reformers at ang mga reformed tradition ay merong mayamang pagtuturo tungkol sa puot ng Diyos sa kasalanan, ngunit ang ginagawa nila ito ay mas lalong ipinagdidiinan upang ipakita nga ang yaman ng biyaya ng Diyos. Mas lalo tayong mangha na kung ganun ang puot ng Diyos, hindi ba't mas kamangha-mangha nga na kahit na ganyan ang puot niya ay na pinapatawad niya ang kasalanan ng tao
sa pamamagitan ni Kristo kung ito'y tatanggapin lamang nila sa pananampalataya. Kaya't pinapangaral nga nila ang puot ng Diyos upang lalong ang tao ay kumapit sa biyaya dahil makikita nila wala kong pag-asa na harapin ang puot ng Diyos, kaya tatakbo ako sa kanyang biyaya lamang. At hindi natin kailangang umasa lang sa pagpapaliwanag ng Reformed tradition. Dito actually sa binasa nating talata ay sinasabi ni Pablo decisively na mas sigurado ka sa biyaya ng Diyos kaysa sa puot ng Diyos. Kung tayo ay may kasiguraduhan na totoong may puot ang Diyos sa kasalanan, mas lalo daw tayo dapat maging sigurado sa biyaya ng Diyos na patawarin ang kasalanan. Sinasabi ni Pablo, una sinabi niya na sa pamamagitan nga daw noong kasalanan nung isang tao, tinutukoy niya diyan si Adan, one man's trespass, death reigned. So, yung sinabi niyang reigned, namuno o naghari, ibig sabihin, naging ang batas ay kamatayan. Naging yun ang sigurado. Dahil sa pagsuway ni Adan, naging tiyak at hindi mo matatakasan ang paghahari ng kamatayan dahil sa pagsuway ni Adan. Pero agad niyang sinabi, kahit na, or kung, if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, ay ito'y hinahambing niya at binibigyan niya ng diin, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Sinasabi nga niya ng diretsuhan, kung sigurado kayo doon sa paghahari ng kamatayan dahil sa kasalanan, mas lalo kang makatitiyak sa paghahari ng mga mananampalataya nung mga tumanggap ng sobrang daming biyaya dahil ganun na nga ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos sa atin. So much more will we reign. Much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So dito nga ay isa mismong salita mula sa apostol na kinasihan ng banal na Espiritu na nagsasabi sa atin na kung titimbangin natin ang wrath and grace, mas makakatiyak tayo sa biyaya ng Diyos kaysa sa puot ng Diyos. At ito ay maingat kong sinasabi, hindi ko sinasabing mas mabiyaya ang Diyos kaysa siya ay banal. Yun ay mga attributes of God. God is holy, God is gracious. At hindi ko sasalungatin ang kanyang holiness at ang kanyang graciousness. God is holy in His being gracious, and God is gracious as He is holy. Pero ang sinasabi actually dito ni Pablo ay mas tiyak ka, mas makakatiyak ka sa biyaya ng Diyos, mas yun ang pinakilala sa atin ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang biyaya, kaysa ang kanyang puot. At kaya ang pagkakasabi ko, hindi na God is more wrathful or God is more gracious than angry, kundi na though we are rightly sure of wrath, we are more sure of the grace of God despite our sin. At ito ay mas mauunawaan natin kung tingnan natin yung argumento ni Pablo, paano niya pinapatunayan na mas tiyak tayo na ang Diyos ay may biyaya sa kasalanan kaysa sa kanyang puot. Dito sa ang gagawin ko ay titignan ko din itong mga naunang talata, simula talatang 15 at 16. At dito makikita natin, una, na ayon kay Pablo, at ito'y makikita nga natin na totoo sa pagpapakilala ng Diyos sa buong Biblia, na ang Diyos, kung titingnan natin, ay mas maraming binubuhos na biyaya sa mga mananampalataya kaysa sa puot na binubuhos niya sa mga makasalanan. Mas maraming biyaya ang binubuhos ng Diyos sa mga mananampalataya kaysa sa
poot ng Diyos na ibinubuhos niya sa mga makasalanan. Dito makikita natin yan sa ginagawa ni Pablo na pagsasalungat. Sinabi niya sa verse 15, "The free gift is not like the trespass. If many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many." So dito ang pinagtapat niya ay yung kamatayan na resulta ng kasalanan, at sinasabi ni Pablo, mas sagana, much more did grace abound to those na ibinigyan at pinagkalooban nitong free gift na by the grace of that one man, Jesus Christ. At ito daw ay mas sumagana sa kanila kaysa sa pagkakamatay ng mga nagkasala. So ito ang ibig kong sabihin na makikita natin mas madaming ibinubuhos na pagpapala ang Diyos sa mga mananampalataya kaysa poot sa mga tumatanggi sa Kanya. Patuloy ang kanyang pagkukumpara na binanggit dito, sabi sa verse 16, "The free gift is not like the result of that one man's sin. For the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification." So dito naman ang pinagtapat niya kung yung ang nagkasala ay nakakatanggap ng kamatayan ayon sa hustisya ng Diyos, ang mga sasampalataya ay nakakatanggap ng much more abounding grace. Yung mga nagkasala ay napapasailalim sa hatol na condemnation, pero ang mga sasampalataya ay naaalis mula sa condemnation at nagkakaroon ng justification, na sila ay naitutuwid mula sa kanilang pagkakabaon. So, ito nga nakikita natin ang argumento ni Pablo, mas maraming binubuhos na biyaya ang Diyos kaysa sa poot na ipinapakita niya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Sa ibang salita, kung susukatin natin ang dagat ng poot ng Diyos, mas mataas ang naaabot ng tuktok ng biyaya ng Diyos. Ang init ng apoy ng impyerno ay napapatay ng tubig ng biyaya ng Diyos. At sa iba pang salita, ay ang ibig sabihin nito, mas matamis ang langit kaysa mapait ang impyerno. Mas matamis ang langit kaysa mapait ang impyerno. Mas mataas at mas dakila ang kaligayahan ng mga nasa langit kaysa sa pagdurusa ng mga nasa impyerno. At sa isang banda, at makikita rin natin, in a manner of speaking at least, ay God is more pleased with the salvation of believers than He is angry with sinners. At ito ay makikita nating binabanggit nga sa maraming talata sa Biblia. At ang katotohanan nga ito na mas makakatagpo ka ng maraming mas saganang biyaya kaysa poot ng Diyos ay hindi nga dahil ang Diyos ay mas loving or mas matimbang ang kanyang love na attribute kaysa sa kanyang holiness, kundi in His holy love ay sa pakikitungo niya sa kanyang mga nilikhang tao, ang kanyang pagpapakilala sa atin ay sa pag-ibig. At dito makikita nga natin ito, una sa lumang tipan pa lamang, may mga nag-iisip na ang lumang tipan ay punong-puno lamang ng poot ng Diyos o ng galit, pero doon din ay pinapakita ang yaman ng awa ng Diyos at meron doong mga tahasang pagkakasabi na mas sagana ang biyaya ng Diyos kaysa sa kanyang poot. At halimbawa nga sa Exodus chapter 20, verse 5 to 6, ang Exodus chapter 20 ay kung saan makikita natin na ibinigay ang 10 Commandments kay Moises. At sa chapter 20, verse 5 to 6, matapos ibigay yung second commandment na huwag kang gumawa ng mga imahe, ay nagbigay ang Diyos ng una ng panakot, ng isang threat
na sinasabi, "For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting iniquity to the third and fourth generation." So ganoon ang apoy ng galit ng Diyos sa makasalanan, na kung ikaw ay may ganitong kasamaan, dadalawin ko ng puot hanggang sa iyong mga anak-anakan. So, visiting iniquity up to the third and fourth generation. Pero ipinagpapatuloy niya na siya, though he visits iniquity to the third and fourth generation, siya ay nagpapakita, I show steadfast love to the 1,000th generation. So, ang Diyos noon pa lang, even doon sa pagbibigay ng batas sa Ten Commandments, ay nagpapakilala na may mas mayamang biyaya sa kasalanan kaysa puot sa mga nagkakasala. He visits iniquity to the third and fourth generation, but shows steadfast love up to the 1,000th generation. Mas mahaba ang tinatagal ng kanyang pag-ibig kaysa sa kanyang puot. Makikita din natin ito na paulit-ulit sinasabi sa maraming awit. Una sa Psalm chapter 30, verse 5. Ito nga ay pinagdiriwang ng bayan ng Diyos. Sabi sa chapter 30, verse 5, His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. At meron ulit sa Psalm chapter 103, 103 verse 9, dito sinasabi tungkol sa Diyos, He will not always chide, nor will He keep His anger forever. So kapag pinag-iisipan nila at pinagninilay-nilayan nila ang puot ng Diyos sa kasalanan, inaalala nila yon na ito'y hindi magtatagal, at ang kanilang inaawit tungkol sa kanyang pag-ibig, makikita natin sa Psalm 106 verse 1, kung ang tingin nila sa anger hindi magtatagal, sabi nila, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. So makita natin sa kasaysayan, ang bayan ng Diyos ay may pagkilala na mas tumitindig sila sa biyaya ng Diyos kaysa pasanin o harapin ang puot ng Diyos. At sa kanilang pagninilay-nilay sa puot ng Diyos, ito'y nagdadala sa kanila na mas lalong kumapit doon sa biyaya ng Diyos. At kung iisipin nga natin, ang biyaya ay ang hatol, itong judgment ay ang nangyayari lamang at ang ginagawa lamang ng Diyos, ang isang kaaway ay ibinabalik sa kanya, isinusukli sa kanya yung hinihingi ng hustisya dahil sa kanyang kasamaan. So ito ay isang diretsuhan lang na bayad, ito ang kasalanan mo, ibabalik ko sa iyo ang ginagawa mong kasamaan. Pero sa biyaya ng Diyos, kapag siya ay nagbubuhos ng biyaya sa isang makasalanan, ay una, itong enemy na sinabi nga ng justice o ng justice of God na siya'y karapat-dapat na mahatulan, in the grace of God, He pardons o pinapawalang sala niya itong nasa ilalim na ng hatol, at maliban doon, hindi lang na inalis yung hatol, kundi siya'y kinukupkup bilang kanyang anak. Siya'y niyayakap at iniibig na kanyang sariling anak. Siya'y bibihisan ng katwiran ni Kristo. Siya'y papakainin, papalaguin. At nagpapahayag ang Diyos na ganun na lamang ang galak niya na tingnan ang taong ito na tumalikod sa kanyang kasalanan at kumapit kay Kristo para sa kaligtasan. So, ang Diyos ay nagsasabing ganoon ang kanyang sigla, kaligayahan kapag may taong nagsisi at sumampalataya, at ang kanyang pangako, ang lahat ng sumampalataya ay kanyang dadalhin sa langit, kung saan hindi lamang na sila'y makakasama sa isang masaganang lugar, kundi na sila ay will be crowned, will be glorified,
at makakaupo daw, ang minsan ginagamit sa Revelation, sit with me on my throne, sabi ni Kristo. Makakatabi mo pa dun mismo sa trono ni Kristo. They will reign with Him. Ganun kataas ang ginagawa ng pagbiyaya ng Diyos, at dito nga nakikita natin na talagang mas nag-uumapaw ang ipinapakitang biyaya ng Diyos sa tao kaysa sa kanyang hatol. At ang kung pag-iisipan nga natin ang langit at ang impyerno, sa langit ang pagkakahayag sa atin ng Biblia na ating kaligayahan, sabi sa 1 John chapter 3, ay na makakaharap natin ang Diyos, we shall be like Him, makakasama natin, we will enjoy fellowship. Ayon sa Ephesians 2 ay through the ages, ibubuhos sa atin ang grace of God, lalong ipapakita sa atin ang lahat ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa Ephesians 3, ay bibigyan tayo ng kalakasan upang maunawaan anong taas, haba, lawak ng pag-ibig ng Diyos, ay mauunawaan natin ng Diyos in the eternity that we spend with Him, ay buong-buo nating makikilala ang Diyos at yun ang ating magiging kaligayahan. Ngunit sa impyerno, ang makakaharap lang nila ay ang puot ng Diyos. Ang puot lamang ng Diyos ang kanilang matatanggap, at makikita natin na mas maliit ang kanilang nakukuha, mas maliit ang kanilang nauunawaan. Hindi sila makakatikim ng ngiti ng Diyos, hindi sila makakatikim ng kahit kaunting awa ng Diyos habang sila ay pinaparusahan sa impyerno. Makikita natin na mas madami talaga ang ibinubuhos sa mga mananampalataya na biyaya kaysa puot sa mga makasalanan. So ito ang unang argumento ni Pablo kung bakit nasasabi niya na sa pagpapakilala ng Diyos sa banal na kasulatan, meron tayong mas matinding katiyakan na ang Diyos ay magiging mapagbiyaya sa atin sa ating kasalanan kaysa na siya'y mapopuot sa atin. Sa pagkakakilala natin sa Diyos, kung titingnan natin ang banal na kasulatan, mukhang yun ang mas matimbang para sa Diyos ang magbigay ng pagpapala kaysa magbuhos ng puot. At may pangalawa siyang argumento na ibinibigay, hindi lang sa mas madami yung biyaya na kanyang binibigay kaysa sa puot na kanyang ibinubuhos, kundi na kung titingnan natin ang Diyos ayon sa kanyang pagkilos sa kasaysayan ng kanyang pagliligtas, mas marami siyang ginagawa para magpala kaysa magsumpa. God works more to bless than to curse. Sa kanyang pagkilos na ipinapahayag sa atin sa banal na kasulatan, makikita natin na ang Diyos ay parang mas nakatuon na ang kanyang driving force ay magpala sa mga sasampalataya sa kanya kaysa na dalhin na nga ang hatol para sa mga makasalanan. Ito ang argumento ni Pablo doon sa verse 16. Sabi niya, the free gift is not like the result of that one man's sin, for the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification. So, binabanggit niya dito ang isa niyang pinagsasalungat naman ngayon ay kung paanong yung judgment ay sumunod sa iisang kasalanan. It follows one trespass. Tinutukoy niya na yung pagkahulog sa sumpa ay nangyari pagkatapos na si Adan ay nagkasala ng isang beses. Pero ngayon sinasabi niya na yung ginawang pagpapatawad, kung titingnan natin, ay iginawa ng Diyos, kanyang isinagawa matapos ang madaming kasalanan. Kaya ang nakita natin, ang argumento dito ni Pablo, ay na mas maraming dinadaanan ng Diyos para magpala kaysa sa magbigay ng parusa. Ang judgment only follows one trespass, pero
ang pagpapala ng justification na ibinibigay ng Diyos ng libre at the cost of the blood of His Son ay in view of all the trespasses that occurred through generations sa lahat ng mga tao, at nakita niya lahat ng kasalanan na yun, pero gayon pa man, ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, nagbigay siya ng kaligtasan. At ito nga ang kaya masasabi natin sa kasaysayan ng pagkilos ng Diyos na ipinapahayag sa atin sa Biblia, makikita natin at makikilala natin ang Diyos na siya ay mas kumikilos upang magpala kaysa magdala ng sumpa. Sa ibang salita ay kung pwede nating mapanood, kung maaari lang na makita natin ang Diyos kung in real time paano siya mag-react kapag siya'y nakakita ng kasalanan, or na kung makikita natin paano siya tumungo papunta sa pagsumpa o sa pagpapala, ay ma-observe natin na ang Diyos ay mas may gana na magpala, mas may sigasig, mas may sigla na dalhin ang pagpapala at biyaya kaysa na ibuhos ang sumpa sa mga makasalanan. So dito matututunan natin na magandang makilala na sa iisang kasalanan ay kahit isa lamang ito ay karapat-dapat na masumpa. May ganun ngang sinasabi si James na sundin mo man ang lahat ng ibang batas, pero ikaw ay hindi lang tumupad doon sa iisa, ay nawasak mo na ang buong batas. So, tama na makilala natin na karapat-dapat na kapuutan ng Diyos maging ang pinakamaliit na kasalanan. Pero ngayon sinasabi ni Pablo na kung nakikita natin na karapat-dapat bigyan ng Diyos o buhusan ng Diyos ng puot ang iisang kasalanan, mas lalo nga tayong mamangha dahil sa harap ng napakaraming pagkakasala na lahat ng yun ay nag-ipon pa ng puot ng Diyos, ay ang ginawa ng Diyos ay pinatawad ang mga kasalanan, nagbigay ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. At imbis bali na tayo ay malula sa kung gaano kataas ang hinihiling sa atin ng batas, ay magkaroon nga tayo ng pag-asa na kahit ganito kalupit ang puot ng Diyos sa kasalanan na isang pagkakamali mo lang ay karapat-dapat ka nang masunog sa impyerno, pero sumampalataya ka lamang, magkaroon ka lang ng sampalataya kahit sinliit ng butil ng mustasa, ang bundok ng puot ng Diyos at ng iyong kasalanan ay maaalis mo. Masasabi mo na ikaw nga ay buong-buo ng pinatawad. At ito muli ay makikita nga natin na paulit-ulit sinasabi sa pahina ng banal na kasulatan sa Numbers chapter 14 verse 18 ay ang pagkakadescribe naman sa Diyos ay na siya ay slow to anger. Slow to anger but abounding in steadfast love. So, kung ang kasalanan ay dapat ng kagalitan, ang Diyos ay nagbabagal, nag-aatubili bago siya magalit. He is slow to anger. Pero siya ay nag-uumapaw sa pag-ibig, abounding in steadfast love. Isipin natin na ito nga ang karanasan ng mga tao na ang lahat ng makasalanan sa mundo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na sila'y makakilala kay Kristo, na sila'y hinahayaan na mamuhay dito sa kanilang kasalanan at meron pang pagkakataon na sumampalataya. So sila ay binibigyan ng Diyos ng oras na tumalikod sa kanilang kasalanan, sumampalataya kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Pero sa kabila nun, kung titignan natin, ang mga mananampalataya, sa unang moment pa lang na ikaw ay sumampalataya, buong kaligtasan ang ibubuhos sa iyo. Isang kumpletong pagpapatawad, isa ng kumpletong pag-ibig na hindi na maaaring maalis. So makikita natin kung anong bilis
ng Diyos umaksyon kapag ikaw ay sumampalataya, that moment from Jesus, a pardon you will receive. Pero yung mga nagkakasala, hinahayaan ka pa muna niya na magkasala ka pang paulit-ulit dahil magbibigay muna siya ng palugit sa iyo upang ikaw ay makaikot, makatalikod sa kasalanan mo at kumapit nga kay Hesukristo. Ito nga ang ibig sabihin nun na siya ay slow to anger but abounding in steadfast love. Kaya ito ay makikita natin na ang Diyos ay parang ang mas may sigla, yun ang sinabi natin, mas may eagerness to bless than to curse. Kung titignan nga din natin yung ginagawa ng Diyos na naghahatol ng mga tao sa kasalanan at totoo na may mga hinahatol pa rin. Hinahatulan pa rin kung hindi sila sasampalataya kay Kristo, sila ay nasa ilalim ng hatol. Ang mga tao ay, ang mga nasa ilalim ng hatol ay maaaring maalis doon sa kanilang pagkakakondem kung sila lamang ay sasampalataya. Pero kung i-compare mo ito sa mga taong sumampalataya na, ang mga taong justified ay hindi mo maaalis sa kanilang pagkaka-justify. So muli, ang timbang ng nakikita natin sa Diyos ay ang mga tao may pag-asang sumampalataya, pero ang mga pinagpalat kinupkup na ng Diyos hindi makaaalis sa kanyang pag-ibig, kundi hindi pakakawalan, susundan palagi, at kung ikaw man ay lumihis, hahabulin ka niya para ikaw ay mabalik. Ito nga sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1 na for those who are justified, for those who are in Christ, there is no more condemnation. Inubos na agad ang lahat ng condemnation kung ikaw ay sumampalataya lamang. Kahit nakikita natin anong yaman ng biyaya ang ibinubuhos sa mga taong sasampalataya kay Kristo. Ito din ay pinapahayag doon sa isang sikat na awit sa Psalm 23. Psalm 23, yun yung The Lord is my shepherd. At yung ending nun ay sinasabi niya, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sa Hebreo, yung ginamit na salitang follow me ay nahahabulin ka, na parang isang stalker. As in, or ang mga sinasabi sa lexicon na yung salitang daw yun ay ginagamit na hahabulin ng isang hunter para patayin yung tumatakas sa kanya. So hahabulin ka ng goodness and mercy. Tumakas ka man, lumihis ka man sa landas, the paths of righteousness, in God's rich mercy, hahabulin ka niya para ikaw ay mabalik. And yung kanyang naging kasiguraduhan doon dahil ganoon ang paghabol sa kanya ng goodness and mercy, I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya tunay yung makikita natin, mas may galak ang Diyos na magligtas kaysa magbitiw ng hatol. At sinabi ito ng diretsuhan sa Ezekiel chapter 18 verse 23, sinabi ng Diyos, have I any pleasure in the death of the wicked? Meron ba akong kagalakan doon? At ito'y patanong niyang sinabi, pero ang ibig niya sabihin ay wala akong kagalakan in the death of the wicked. At kung ikukumpara natin ito sa Luke chapter 15 verse 7, dito ang sinasabi ni Kristo, una sa Luke chapter 15 verse 7, just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Ulit sasabihin niya yan sa verse 10, just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Isang makasalanan lang ang magsisi at sumampalataya kay Kristo, nagkakaroon ng ganoong kaligayahan sa langit, sa mga anghel, at ang Diyos mismo ay nagsasabing may ganoon siyang kagalakan sa pagtalikod ng isang makasalanan sa kanyang kinagawian at pagkapit kay Kristo
sa pananampalataya. So, ito nga ay mga nagpapakita sa atin ng anong sigasig o sigla ng Diyos na magpala at kung anong meron siyang slowness sa kanyang pagbuhos ng puot. At ito nga ay pinaka nakikita natin sa buhay ni Kristo. Si Kristo ay, kung titignan natin, ang paghahatol nga ay isa lamang righteous response para sa mga kasalanan at sa harap ng Diyos, ito ang pinakamadali sanang gawin. Kung nagkasala si Adan, ay sige, parusahan ko na lang siya at tapos na. Diyos naman ay magalak sa kanyang sarili, hindi niya kailangan ng tao, hindi niya kailangan ng kahit sino man dahil siya ay sufficient in Himself. So ito sana ang mas madali. Pero ang nakikita natin sa biyaya ng Diyos ay si Kristo ay dumaan pa sa paghihirap, siya ay nagpakababa at nagkatawang tao, siya ay nagpasailalim sa batas at isinuot sa kanya ang limitasyon ng sangkatauhan. At doon sa krus, kanyang binuhat ang kasalanan ng kanyang bayan at binuhat din niya ang puot ng Diyos sa kasalanan. At ito ang pinagdaanan ni Kristo para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At ito nga ay pagpapakita kung anong pagpupursigi o yung punto natin, God works more to bless than to curse. Yung unang nakikita natin sa Biblia. At itong dalawang argumento na ito ang bumubuo sa punto ni Pablo, kaya niya nasasabi na kung ito ang pagpapakilala ng Diyos na mas marami ang biyaya na ibinubuhos niya sa mga mananampalataya kaysa sa puot na ibinubuhos niya sa mga makasalanan, at na nakikita din natin na ang Diyos ay mas kumikilos upang magpala kaysa magdala ng sumpa, ay tunay nga na kung tayo'y haharap sa Diyos, ay mas makatitiyak tayo na sa kanyang biyaya. Kahit na totoo at tama na tayo ay may kasiguraduhan na ang Diyos ay napupuot sa kasalanan, ay mas lalo tayo, more sure, much more sure, na ang Diyos ay may biyaya para sa ating kasalanan. Handa tayong patawarin kung tayo ay sasampalataya lamang kay Hesukristo. At itong katotohanan na ito ay magandang matanim sa ating puso. At una, para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, nawa nga ang mga katotohanan ito na naihayag ko sa inyo ay magbigay sa inyo ng lakas ng loob, magbigay sa inyo ng mga dahilan upang mas lalo ngang magtiwala sa biyaya ng Diyos. Kung kayo man ay nangangamba dahil kayo ay makasalanan at nauunawaan nyo na ang Diyos ay may puot sa kasalanan dahil siya ay banal, sinasabi nga ni Pablo na mas lalo kang makakatiyak dapat sa pagpapakilala ng Diyos na mayroong biyaya para sa mga na mas mayaman ang biyaya ng Diyos na kanyang nais ibuhos sa kung sino man ang sumampalataya sa Kanya. At pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na mas mabilis magpatawad kaysa maghatol. At isipin nyo na lang, at ngayon nga ang Kapaskuhan ay inaalala ang pagpaparito ni Jesus, at ito mismo ay isang patunay sa atin, paalala sa atin kung anong pasyensya ang meron ng Diyos sa mga makasalanan. Ay malinaw na nakita ng Diyos ang napakaraming kasalanan sa mundo bago pa niya ipadala ang kanyang anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Pero ganun nga ay ito'y totoong nangyari na parito ang kanyang anak, sinuot ang limitasyon ng sangkatauhan, pinasan ang kasalanan at ang puot ng Diyos para sa kaligtasan. At sino mang sumampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran at mabubuhay ng walang hanggan. Ang mismong pagpaparito ni Jesus ay patunay sa inyo, paalala sa inyo na ang Diyos nga ay handa at mayroong willingness na ikaw ay patawarin sa kabila ng iyong kasalanan
kung ikaw ay sasampalataya lamang. Kaya nga, ito'y panawagan ko sa inyo at panghihimo ko sa inyo na kayo'y sumampalataya sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at kayo nga ay makakatanggap ng kapatawaran. At para naman sa mga mananampalataya na kasama natin dito, ay madami tayong mapupulot dito na makakapagpalawak, mapalalim ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating kaligayahan. Una sa lahat, ang katotohanan na ito ay dapat na mas lalong magtaas ng ating pagtingin kay Hesukristo. Na ang ginawa ni Hesukristo na pagtupad sa batas, ang biyaya na nakamtan ni Kristo na kaligtasan para sa atin ay higit kaysa sa pagkakawasak na ginawa ni Adan. Ano man ang nababasa natin tungkol sa mas madalas na mabanggit sa ang mga kamatayan na idinulot ni Adan. Sa kasalanan ni Adan, nagdala ng kamatayan sa buong sangkatauhan at ito'y napakalawak ang epekto at kaya sa ating mga konsyensya ito'y bumabagabag sa atin na nakikita natin napakabigat, napakasama ng kasalanan at napakasaklap ng kinabagsakan ng tao. Pero ang napapaalala nga sa atin ng katotohanan ito, ang pagliligtas na ginawa ni Kristo ay hindi na binalik ka lamang doon sa nawala kay Adan, kundi itataas ka pang lalo. So mas mataas ang pagpapala na ibinubuhos ni Kristo kaysa sa pagkabagsak na nakuha natin kay Adan. Ito'y dapat na magdagdag ng ating pagkakamangha sa pagsunod na ginawa ni Kristo. At siyempre, ang katotohanan ito ay dapat din na lalong magpatibay ng ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Minsan nga, bagamat tayo ay sumampalataya na sa biyaya ng Diyos, nakatanggap na ng kapatawaran, dahil tayo ay mahihina pa rin at nagkakasala pa rin, nagkakaroon ulit tayo at nababagsak ulit tayo sa takot, sa pangamba, na baka kinapupuutan tayo ng Diyos, baka hindi na tayo makakabalik, hindi na tayo makabangon, baka mawalan na ulit tayo ng pag-asa. Pero dito nga ay nakikita natin na ganun ang yaman ng biyaya ng Diyos na ang mga kanyang tinanggap ay hindi niya napakakawalan. Merong naunang sinabi dito si Pablo sa Roma, sa naunang talata, chapter 5, verse 8, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Kung dati nga ay niligtas tayo ng Diyos nung tayo ay mas lulong pa sa kasalanan, lalo na ngayon na iniligtas na tayo, kung nanghina tayo at napatid ulit, nabalik sa kasalanan, ay mas lalo tayong ililigtas ng Diyos dahil tayo ay tinanggap niya. Ito ang magandang paalala sa atin. While we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. At dito rin sa mga napag-aralan natin, maliban sa mga nabanggit ko, ay maaari din na ito ay magbigay sa atin ng mas maraming excitement for heaven kaysa sa takot sa impyerno. Mas magkaroon tayo ng pagtingin na napakaganda ng langit na ating makakamtan kaysa na matakot tayo sa impyerno na kung saan maaari tayong maibalik. Kilala sa kasaysayan ng Reformed tradition ang sermon ni Jonathan Edwards na Sinners in the Hands of an Angry God, dahil dito ay gumagamit si Jonathan Edwards ng mga mabulaklak na salita or illustrative words para i-describe kung gaano kagalit sa iyo ang Diyos. So, sa kanyang pagkaka-describe, ang sabi ni Jonathan Edwards ay mas matindi pa ang galit sa iyo ng Diyos
kaysa sa galit mo sa pinaka nakakasuklam na gagamba. At kung gaano mo gustong kapisain ang gagamba na yan, ay mas lalo kang dudurugin ng Diyos. So, minsan may mga ganong mga salita na ginamit si Edwards doon. At ito ang mas pinupuna ng mga historian tungkol sa kanyang pangangaral. Pero sa totoo lang, nung panahon niya, hindi ito actually ganun kasumikat, yung kanyang sermon, at mas sumikat yung kanyang mga sermon tungkol sa langit. At si Edwards ay merong isang sermon din tungkol sa how heaven is a world of love. At doon pinapakita niya kung anong yaman ang meron ka. Nandoon ang fountain of love, ang Diyos mismo. Ang lahat ng makikita mo doon ay lovely. At maliban sa they are all lovely, they are all perfectly lovely. So ito ang pagkakapinta ni Jonathan Edwards din tungkol sa langit. At mas sana nga sa mga napag-aralan nating katotohanan, nagkakaroon tayo ng mas malaking excitement for heaven than fear of hell. At ito, ang huling application, kung tayo ay nagkakaroon ng ganitong katiyakan sa biyaya ng Diyos, ito actually ay mas lalo dapat magbigay sa atin ng gana na magsumikap sa kabanalan. Mas lalo tayong magsumikap na magpakabanal dahil ganun katindi ang pag-ibig na binigay sa atin. Banggit ko nga kanina na ito ang pinag-aalala ng mga tao, kaya daw balansehin ng katotohanan ng puot ng Diyos. Pero maging sa Biblia, sinabi ni John, 1 John chapter 3 verse 2, na ang sinong may ganitong pag-asa ay mas lalong pinababanal ang kanyang sarili. So, he who has this hope purifies himself. So, ang taong may ganitong pag-asa ang mas lalong nagsusumikap na siya'y pabanalin. Sapagkat ang taong may katiyakan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi na dinadala ng takot kundi ng kaligayahan. At mas malakas itong motibasyon kaysa sa takot. At kung nakikita natin na ang Diyos ay mas lalo talagang nakatayo sa tabi natin, na hindi siya lumalaban sa atin, na siya'y para sa atin, na siya'y handang patawarin tayo sa ating paulit-ulit pang pagkakadapa, na siya'y tutulong sa atin, magpapalakas sa atin, at magbubuhos ng biyaya niya sa atin, grace upon grace, sabi sa John 1, at glory to glory, sabi sa 2 Corinthians 3, ay ito nga ang dapat na mas lalong magbigay sa atin ng gana na magsumikap sa kabanalan. Sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 17, ang pag-ibig ng Diyos sa pagtingin niya sa atin ay He exalts over you with loud singing. Ganoon ang affection ng Diyos sa pagtingin niya sa iyo na kung ikaw ay tumalikod sa kasalanan at sumampalataya kay Kristo, na ikita kanya na kasing ibig-ibig ng kanyang anak mismo na si Jesucristo. Kanyang nakikita ang katwiran niya sa iyo. Kaya siya'y may ganung kagalakan na tumingin sa iyo, yakapin ka at ibigin ka ng walang hanggan. Doon sa awit na ating awitin, Savior Like a Shepherd, ito ay written in the form of a prayer na nananalangin siya na yung Savior, nawa nga ay gabayan mo ako palagi, huwag mo kong bibitawan. At doon sa language ng prayer, para bang nangangamba siya na baka bitawan siya. Pero ito ay magkaroon tayo ng perspective na ito'y dinadalangin natin ng may kasiguraduhan na ito nga ay ipagkakaloob sa atin. Habang dinadalangin natin na, Panginoon, gabayan mo pa ako, ay meron tayong katiyakan na ito'y ibibigay niya sa akin. At yung last line doon na, Thou hast loved us, love us still. At ito nga ay pagkatiwalaan natin ng may kumpiyansa na siyang umibig sa atin, ay iibigin pa rin tayo. Dahil nga nakita natin sa dahil kay Jesucristo sa kanyang pagtupad sa batas, mas mayaman at mas tiyak para sa atin ang biyaya ng Diyos kaysa sa puot ng Diyos. Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagliliwanag sa amin ng yaman ng iyong biyaya na sa pamamagitan nga ni Hesukristo, ang pinakamakasalanan ay makakatanggap ng buong kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya. Nawa nga Panginoon, ang katotohanan ito ay manatili sa aming puso upang lumalim ang aming pagkamangha sa iyong pag-ibig, pagkamangha sa iyong biyaya at nang sa gayon ay tumaas nga aming pasasalamat at pag-ibig sa iyo. Dalangin namin Panginoon na hindi kami maalis sa katotohanan ito nang sa gayon ay sa lahat nga ng aming buhay ay patuloy kaming mamuhay sa kagalakang ito at lalo pang lumago ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.